Mga Bilang chapter 21 verse 1 up to 35. At ang Kananiyo na hari na si Irad na tumatahan sa timugan ay nakabalita na ang Israel ay dumating sa daan ng Atarim at nilabanan niya ang Israel at binihag ang iba sa kanila. At ang Israel ay nanata sa Panginoon at nagsabi, kung tunay na ibibigay mo ang bayang ito sa aking kamay, ay aking lubos na gigibain nga ang kanilang mga bayan. At dininig ng Panginoon ang tinig ng Israel at ibinigay ang Kananiyo sa kanila. At kanilang lubos na nalipol sila at ang kanilang mga bayan at ang ipinangalan sa dakong yaon ay Horma. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasadaang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Idom, at ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moses. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan, at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moses at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas. At idalangin ni Moses ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin, at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moses ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin, at nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay at humantong sa ubot, at sila ay naglakbay mula sa ubot at humantong sa Ibarim, sa ilang na nasa tapat ng Moab sa dakong sinisikatan ng araw. Mula roon ay naglakbay sila at humantong sa libis ng Zarid. Mula roon ay naglakbay sila at humantong sa kabilang ibayo ng Arnon, na nasa ilang na lumalabas sa hangganan ng mga Amoreo, sapagkat ang Arnon ay hangganan ng Moab na nasa pagitan ng Moab at ng mga Amoreo. Kaya't sinasabi sa aklat ng mga pagkikipagbaga ng Panginoon, ang Lahib ay sa Sofa, at ang mga libis ng Arnon, at ang kiling ng mga libis na kumikiling sa dagong tahanan ng Ar, at humihilig sa hangganan ng Moab. At mula roon ay napasabir sila na siyang balong pinagsabihan ng Panginoon kay Moses, pisanin mo ang bayan at ang aking bibigyan sila ng tubig. Nang magkagayoy, inawit ng Israel ang awit na ito, bumalong ka, o balon, awitan ninyo siya. Siyang balong hinukay ng mga prinsipe na pinalalim ng mga mahal sa bayan, ng setro na ng kanilang mga tungkod, at mula sa ilang sila'y napasa Matana, at mula sa Matana ay napasa Nahaliel, at mula sa Nahaliel ay napasa Bemoth, at mula sa Bemoth ay nanapasa Libis na nasa bukid ng Moab, sa taluktok ng Pisga na patungo sa ilang. At ang Israel ay nag-utos ng mga sugo kay Sihon na hari ng mga Amorheo na sinasabi, paraanin mo ako sa iyong lupain, kami ay hindi liliko sa bukid ni sa ubasan, kami ay hindi iinom ng tubig ng mga balon, kami ay magdadaan sa maluwang na lansangan hanggang sa aming maraanan ang iyong hangganan. At hindi pinahintulot paraanin ni Sihon ang Israel sa kanyang hangganan, kundi pinisan ni Sihon ang kanyang buong bayan at lumabas sa ilang laban sa Israel.
at dumating hanggang Jihaz at nilabanan ang Israel. At sinaktan siya ng Israel ng talim ng tabak at inari ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Jibok hanggang sa mga anak ni Imon sapagkat ang hangganan ng mga anak ni Imon ay matibay. At sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayang ito at ang Israel ay tumahan sa lahat ng mga bayan ng mga Amorhiyo sa Hesbon at sa lahat ng mga bayan niyaon sapagkat ang Hesbon ay siyang bayan ni Sihon na hari ng mga Amorhiyo na siyang nakipaglaban sa unang hari sa Moab at sumakop ng buong lupain niyaon sa kanyang kamay hanggang sa Arnon. Kaya tiyaong mga nagsasalita ng mga kawikaan ay nagsasabi, halina kayo sa Hesbon, itayo at itatag ang bayan ni Sihon, sapagkat may isang apoy na lumalabas sa Hesbon, isang liyab na mula sa bayan ni Sihon, na nasupok sa Ar ng Moab, sa mga Panginoon sa matataas na dako ng Arnon. Sa aba mo, Moab, ikaw ay napahamak, o bayan ni Kimos nang nagpagala ng kanyang mga anak na lalaki at ipinabihag ang kanyang mga anak na babae kay Sihon na hari ng mga Amoreo. Aming pinana sila, ang Hesbon ay namatay hanggang sa Dibon at aming iniwasak hanggang Nupa na umaabot hanggang Midiba. Ganito tumahan ang Israel sa lupain ng mga Amoreo. At si Moses ay nagsugo upang tumiktik sa Jazer at kanilang sinakop ang mga bayan niyaon at pinalayas nila ang mga Amoreo na nandoon. At sila'y lumiko at umahon sa daan ng Basan at si Og na hari sa Basan ay lumabas laban sa kanila, siya at ang buong bayan niya upang magkipagbaka sa Edrei. At sinabi ng Panginoon kay Moses, huwag mo siyang katakutan, sapagkat aking ibinigay siya sa iyong kamay, at ang buong bayan niya, at ang kanyang lupain, at iyong gagawin sa kanya ang gaya ng iyong ginawa kay Sihon, na hari ng mga Amoreo, na tumahan sa Hesbon. Gayon nila sinaktan siya, at ang kanyang mga anak, at ang buong bayan niya hanggang sa walang natira sa kanya, at kanilang inaari ang kanyang lupain. Amen. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless.